Isang maaliwalas na gabi po sa ating lahat. At tayo po ngayon ay nasa ating panibagong pagtitipon-tipon para sa panalangin. At katulad ng dati, wala pa rin po tayong pagpupuri tungkol sa pag-awit. Si Carl po sana naka-assign na magpapaawit. Kaso allergy po pala siya sa salabat. So, uminom po siya ng salabat para siguradong maganda yung kanyang tinig. Kaya nangati po yung kanyang lalamunan. Kaya siya po ngayon ay nandyan din naman, nandito pa rin naman at namamahala sa ating kasama ni Eko, namamahala sa ating technical proceeding. At isa pa alaala po bago tayo magpatuloy, sa linggo pong darating sa ating live streaming, ay natapos na po ni Pastor Matt yung chapter 1 to 11. Tinalakay ko po yung chapter 12. At yun po yung kabuuan ng gawain, ministeryo ni Apostol Pablo sa mga Hudyo, sa Judea, sa Jerusalem, Samaria at Judea. Kaya sa linggo po, ang tatalakayan naman natin ay yung mga missionary journey ni Apostol Pablo. Nag-uumpisa po ito sa chapter 13 to 28. At ang tatalakayin po natin sa linggo ay chapter 13 and 14, the first missionary journey of Paul. So yun po, abangan po ninyo. At umaasa po ako na marami tayong manunood sa linggo at magpa-watch party tayo. At atin po naman pagpatuloy sa ating pinag-aaralan sa aklat ng Isaiah, tayo po ay nasa chapter 58 to 60 na lang. So, ang natitira po ay 6 na chapter naman lang, 61 to 66. At sisikapin ko po na maibahagi ito ng hatiin sa dalawa. So, pagkatapos po nito, ay dalawang pagtitipon na lang sana at matatapos na natin ang aklat ng Isaiah. Okay? So, tayo po ngayon ay nasa chapter 58 to 60. Ang kapatawaran, kapayapaan, kaluwalhatian. At ang mga talata po natin ay narito. Magiging maligaya kayo sa inyong paglilingkod sa akin. Pararangalan ko kayo sa buong mundo. Pasasaganain ko ang ani ng lupaing inyong minana sa inyong ninunong si Jacob. Totoong mangyayari ito dahil sinabi mismo ng Panginoon, 58:14. At ito ang kasunduan ko sa inyo. Ang aking espiritu ay sumasa inyo at ang aking salita na aking ipinasalita sa inyo ay mananatili sa inyo. Sabihin ninyo ito sa inyong mga anak at sabihin din ito ng inyong mga anak sa kanilang mga anak hanggang sa susunod na henerasyon. Ako, ang Panginoon, ang nagsasabi nito, 59:21. Hindi na ang araw ang magiging liwanag mo sa umaga at hindi na ang buwan ang tatanglaw sa iyo sa gabi. Dahil ako, ang Panginoon, ang iyong magiging liwanag magpakailanman. Ako na ang iyong Diyos, ang iyong tanglaw. Ako ang iyong magiging araw at buwan na hindi nalulubog kahit kailan. Mawawala na ang iyong pagtitiis. Iyon po naman ang sa 60 verses 19 and 20. Tayo po'y manalangin. Painaming Diyos, maraming salamat po. Tunay nga po na napakabuti mo at kami ay naririto muling nagkakatipon o nagdaraos ng live streaming na ito para ipahatid, Panginoon, sa mga tao ang iyong salita at kami ay umaasa na sa aming mga panalangin, ikaw, Panginoon, ay nakikinig at handang tumugon sa aming mga
kahilingan. Katulad ng pag-aaral namin ito, ang dalangin namin, Panginoon, patnubay ng iyong Espiritu na siyang magtuturo sa amin ng bawat talata na aming tatalakayin ngayong gabi. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, mag-umpisa po tayo sa chapter 58, 1 to 14 at 59, 3 to 8. At ito po ay tumatalakay sa kasalanan ng Israel. Ang 58 verses 1 to 5 po ay tumatalakay sa maling pamamaraan ng pag-aayuno. Ang ipinagyayabang ng mga Israelita ang kanilang pag-aayuno sa paniniwalang nalulugod ang Diyos sa kanilang ginagawa. Kaya ang sabi nila sa verse 3 ng chapter 58, nag-aayuno kami, pero hindi nyo man lamang pinapansin. Nagpenitensya kami, pero binaliwala nyo. So yun po. So marami sa mga tao ang nagnanais na bigyang kaluguran ng Diyos sa pamagitan ng sariling pagsisikap. Katulad nga ng pag-aayuno at pagpapakasakit sa sarili. So, marami sa atin na nag-aakala na tutugunin ang ating mga panalangin at nalulugod ang Diyos kapag tayo ay nag-aayuno o pinahihirapan natin ang ating mga sarili. Pero kung pag-aaralan natin, kalimitan naman kapag tayo nagpa-fasting and prayer, ay ang mga kahilingan natin ay para sa mga pansariling kagustuhan lang, pansariling kapakanan. At likas naman sa atin na lumalapit lamang tayo sa Diyos kapag mayroon tayong madali ang pangangailangan o may malubhang karamdaman. At sa verses 6 to 10 po, ay sinabi naman ng Panginoon kung paano siya nalulugod sa pag-aayuno. Ang pag-aayuno na nakalulugod sa Kanya. At tinalakay po yan sa verse 6 to 10. At iisa-isahin po natin. Sa verse 6 po, ay sinasabi doon na kailangan habang kayo'y nag-aayuno ay pairalin ninyo ang katarungan at pagtulong sa mga naaapi. Sa pananagutan ng bawat Kristiyano na damayan ang mga nahihirapan at pinagkakaitan ng karapatan. Ito ang gustong makita ng Panginoon sa mga anak niya na nag-aayuno. Mahalaga sa Diyos ang kabutihan para sa lahat. So, ihanay natin ang ating puso sa nasa puso ng Diyos sa lahat ng oras at hindi lamang sa panahon ng pag-aayuno. So, alam na naman ninyo kung paano yung pag-aayuno. Sa ngayon, madali na lang. Marami nang ipapangako na dati sa pagkain, hindi kakain ng ganito, maghapon. Ngayon, ginagawa na sa social media. Kaya lang maraming palusot. O, hindi na ako magpe-Facebook maghapon. Pero may YouTube naman. Di ba? So, kung mag-aayuno tayo tungkol sa social media, totally wala lahat. Facebook, o ano man, Netflix. O wala kang Facebook, wala kang YouTube, Netflix naman. Ha? O, yun po ay mga pagsasakripisyo, pero hindi iyon lamang. Kailangan may mga gagawin ka habang nag-aayuno ka. Yan ang sinasabi ng Panginoon. Pairalin ang katarungan at pagtulong sa naaapi. Ang sabi nga, padaluyin ang malasakit at kahabagan mula sa atin patungo sa mga nasa kawawang kalagayan. Sa verse 7 po, sinasabi, kailangan meron kayong pusong mapagbigay. So, nakikita natin araw-araw ang mga palaboy sa lansangan. Kumakatok sa mga bintana ng sasakyan, hubad, gutom,
walang masisilungan. Ang tanawing ito ay hindi naman ito usapin tungkol sa kapabayaan ng pamahalaan. Ito ay isang malaking pagsubok sa mga Kristiyano. Doon ba sa ating nakikitang tanawin na ito ay meron bang silakbo? Silakbo ng agarang pagtulong. Di ba? So, yun, alamin ang kalooban ng Diyos at uudyakan tayo na ipakita at ipadama ang kanyang pag-ibig sa kanya, sa mga nahihirapan at nasa nakawawang kalagayan sa pamamagitan ng mahabaging pagkilos. Hindi mahabaging damdamin lang, may pagkilos. So, ang sabi nga ng 1 John 3:17, kung nakasasapat sa buhay ang isang tao, pero ayaw tumulong sa kanyang kapatid na naghihirap, paano niya masasabing nasa kanya ang pag-ibig ng Diyos? So, maging bukas palad po tayo sa mga nangangailangan. At sa verse 8, tinalakay naman doon, kailangan ang mahalaga ang paggawa ng kabutihan sa kapwa. So, mahirap pong ipaliwanag na nakukuha natin ang tangkilik ng Diyos sa pamamagitan ng mabubuting gawa ng walang nasasagasaang tinatawag na theological truth. Pero, ito naman po yung talagang ipinapakita ng Biblia. Obedience always brings blessings. So, kapag ang habag at yaman ay huminto sa pagdaloy mula sa atin patungo sa iba, humihinto rin ang pagpapala ng Diyos patungo sa atin. Ibig ng Diyos na umaapaw ang kanyang pagpapala sa nagpapala sa iba. Nahahadlangan lang ito ng ating pagsuway. Sa kanyang kalooban. Okay? So, anong tinuturo sa atin? Ugaliin nating ibahagi ang malasakit at habag ng Diyos sa ating kapwa. Verse 9 po, ito talaga ang dapat laging kasama ng pag-aayuno. Palagi ang pananalangin. Kaya nga, prayer and fasting ang sinasabi doon. Ang sabi ng verse 9 and 10, kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Pero nandun din po yung requirements kung bakit tayo sasagutin sa ating mga pag-aayuno. Sabi, kung titigilan na ninyo ang pang-aapi, ang pambibintang ng kasinungalingan, ang pagsasalita ng masama. At sa verse 10, kung gagawin ninyo ang pagpapakain sa mga nagugutom, pagbibigay ng pangangailangan ng mga dukha, darating sa inyo ang kaligtasan na nagbibigay liwanag sa madilim niyong kalagayan, isa na parang katanghaliang tapat. So, pinag-aralan ko po ito dahil bakit kaligtasan ang darating sa inyo ang kaligtasan? Sa English po, iba naman ang sinasabi na parang maliliwanagan ka. So parang ang ibig lang sabihin ng kaligtasan sa saling Tagalog ay magkakaroon kayo ng karunungang espiritual. Ang sinabi nga doon, yun kaligtasan na magbibigay liwanag sa madilim ninyong kalagayan na parang katanghaliang tapat. So yun po ang sinabi ng Panginoon na pamamaraan kung paano siya malulugod sa pag-aayuno. Hindi katulad ng mga sinasabi ng mga Israelita sa kanila na parang naninisi, hindi nyo ako minapansin, nagpenitensya kami, parang baliwala sa inyo. Pero, ang sabi na pa, habang naman ginagawa ninyo yan, wala naman sa akin ang isip nyo eh. Nasa sarili nyo ang pangangailangan. So yun po.
At ang verse 11 and 12 ay ipinakita rin naman ano ba yung magiging bunga kapag sumunod kayo sa ganitong mga sinabi ko. So ang sabi nga ng verse 11 and 12, papatnubayan at bubusugin ng Diyos kahit nasa mahirap na katayuan. Parang halamanang nasa bukal ng hindi nauubos na tubig. So sa patnubay ng Diyos, ang buhay ay nababalutan ng kapayapaan, kabutihan, at kasaganaan. Ngunit ang pangakong ito'y doon lamang sa nakasusunod sa kanyang pamantayan, sa kanyang panuntunan. Ang sabi ng Salmo 119 verse 165, magiging payapa at tiwasay ang kalagayan ng mga umiibig sa inyong kautusan at sila'y hindi mga bubuwal. So, laging may requirement sa blessing ang Diyos. So, obedience always brings blessing. So, yun po yung kabuuan ng 58, 1-12, yung unang kasalanan ng Israel, mapagmalaki. Pangalawa, mapagpabaya. Nandan po naman yan sa verse 13 and 14. Dahil hindi nila iginagalang ang araw ng pamamahinga, hindi mapigilan ang pag-iisip sa pansariling kapakanan at pakinabang. Kaya hindi maranasan ang bunga ng matapat na pagsunod. So yun po ang lagi nating sinasabi rito na kalimitan sa ating panlingguhang pananambahan nung tayo'y nakadadalo pa isa-isa, laging walang tatay. Kalimitan, mabibilang. Kasi sa mga tatay, okay na sa kanya na yung kanyang buong pamilya nagsisimba kahit hindi siya kasama kasi may trabaho pa siya. At yan po yung isang malaking temptation sa mga tatay na gustong mabigyan ng magandang kinabukasan ng kanyang sambahayan. Pero sa kabila noon, nakakalimutan naman niya ang pinanggagalingan ng kanyang mga pagpapagal. Bakit nagkakaroon ng bunga ang kanyang pagpapagal? Ito ay sapat na ubay din ng Panginoon na kinakalimutan ng maraming ama tuwing linggo. Utos yan. Ang linggo para sa akin. Para sa akin. Hindi naman buong maghapon ng linggo. 2 oras lang. At simula po ako yung matutong mag-ano sa social media. Napakalaking oras pala talaga. Bihira akong gumamit. Pero simula nung matuto ako, nag-a-average ako ng 5 hours a day. Hindi pa po ako marunong yan. Hindi pa ako marunong pumasok sa iba-ibang kung ano lang, kalimitan mga balita pa ang aking inaano, mga balita, mga anong nangyayari sa gobyerno. 5 hours a day. So, napakalaking bagay po niyan na sa halip na iniuukol natin sa pagpupuri sa Panginoon. So, ang sabi nga ng 58 verse 14, magiging maligaya kayo sa inyong paglilingkod sa akin. Pararangalan ko kayo sa buong mundo. Pasasaganain ang ani ng lupaing inyong minana sa inyong ninunong si Jacob. Totoong mangyayari ito dahil sinabi mismo ng Panginoon. So tama po yung sinasabi ng Matthew 6:33. Napakagandang pangako po yun. Subalit unahin muna ninyo ang aking kaharian at ang aking katuwiran at ang lahat ng mga ito ay ipagkakaloob ko sa inyo. Ano yung lahat ng mga ito? Lahat ng mga iniisip nating pangangailangan. So, ang ibig lang sabihin noon, hindi na tayo magtatrabaho, maghihintay na lang, gagawa na lang tayo ng gagawa tungkol sa Diyos at hihintayin na lang yung bigay ng Diyos sa
Ah, hindi naman, ang ilag sabi, bigyan priority. Lalo ng paglinggo, bigyan natin priority ang gawain ng Panginoon. Okay? So, pangatlo po, na sinabing kasalanan ng Israel, yung 59:3. Sabi, yung mga mamamatay tao kayo, mga kamay ninyo ay pumapatay at gumagawa ng kasamaan. Sabagay, mahirap i-conclude, pero nakikita natin sa nangyayari sa ating kapaligiran ngayon, nasaroon na tayo ng culture of violence. Kaunting diferensya, patayan. Pang-apat, verse 3 and 4, 3b and 4, mga sinungaling. Nagsasalita ng masama, mapagbintang, at kawalaan ng katarungan. Common po ito sa mga politiko. Hindi matapat. Verses 5 and 8, 5 to 8. Nagmamadali sa paggawa ng masama, baliwala ang katarungan. So, yan po ang mga kasalanan ng Israel. Kaya, pangalawa, ang sabi po doon, pagdurusa ng Israel. Kaya mabuti o masama, ang sinabi ko nga noon, ang ating ginawa, laging may consequence. Pag maganda ang ginawa mo, siyempre mabuti yung consequence. Pag masama, ano? Di ba? So, ano ang consequence na sinasabi ng 59 verse 1 and 2 at 9 to 11? Sabi, panalangin, walang kasagutan. Di ba? Yung verse 1 and 2, ano ba sinasabi doon? Ang inyong kasalanan ang naging dahilan kaya ipinaling ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at ayaw niyang pakinggan ang inyong mga dalangin. Di ba? Parang ganun ang sinasabi, verse 1 and 2. So, hindi titinggi, sabi, 59, verse 9, makulimlim ang daan nyo. Parang walang direksyon. Ang sabi, di ba? Dahil sa pagsuway, nawalaan ng liwanag ang buhay. So, walang direksyon na nakikita. Kasi nahahadlangan ng kasalanan ang matinong pag-iisip. Kaya, kung magdesisyon, patungo sa kapahamakan. So, spiritual na pagkabulag, parang related din po lamang po yan, verse 10. Natitisod na parang naglalakad sa dilim. Ganun talaga pagka hindi maganda yung pagpapasya, walang katiyakan ng iyong ginagawa. Ganun talaga. At umuungal sa hirap. 59:11, dumaraing sa kabiguan. Alipin, ang anong kalagayan ng mga Israelita noon, alipin at bihag ng dayuhang bansa, sa dayuhang bansa. Inaalipin sila. Kaya, nang makita ng Israel na malayo na sa kanilang Diyos, naisip nila ang kanilang mga kasalanan. Kaya yung chapter 59, verse 12 to 15 po, ay umaano doon ng pagsisisi. Inamin. Yung pag-amin ng iyong mga kamalian, pagsisisi na po yun. Diba? Inamin nila na sila'y gumagawa ng masama sa verse 12. Inamin nila na sila'y nagtataksil, inaapi ang kapwa, nagsisinungaling. Inamin nila yon sa verse 13. Sa verse 14, inamin nila na wala silang katapatan, hindi sila mapapagkatiwalaan. At sa verse 15, ang masama pa nito, inuusig nila yung hindi nakikisama sa kanila. Yung ayaw gumawa ng masama, inuusig nila. So,
Yun po yung naisip nila, inamin nila. At sa 59, verse 15 to 21 po naman, ay ipinahayag naman doon ang pagliligtas sa Israel. Ganun lang naman po yung talagang ang tao makasalanan. Sinabi ng Biblia, lahat makasalanan. Pero kung mananatili ka sa kasalanan mo, wala kang ginhawang mararamdaman. Pero pag nagsisi ka, inamin mo ang iyong kasalanan, patatawarin ka. At yung kapatawaran na yon ay maganda ang ibubunga. Ang sabi po sa verse 15, inano ko na lamang po, ipinara-paraphrase ko na lang po. Sapagkat walang makitang katarungan at makatuwiran ang Diyos sa Israel, naglaan na siya ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang biyaya. So, 15b and 16, dahil sa kawalan ng katarungan na namamasdan, ay nalungkot ang Panginoon dahil walang isa man na tumutulong sa mga naaapi. Kaya kumilos na siya upang magligtas. Okay? At sa 17 to 20 po naman ng chapter 59 pa rin, may dalawang hakbang ng pagliligtas na ginawa ang Panginoon. Una, parusahan ang nagkasala. Talaga may parusa ang kasalanan, kahit nagsisisi ka, may parusa bago ang kapatawaran. At sa kapatawaran, pangalawa, ay paiirali naman ang katuwiran. Napatawad ka na, nagsisi ka na, napatawad ka na. So ang tingin sa iyo ng Diyos, makatuwiran ka na. May pangako pa lang ang Diyos na kung tapat kayo sa inyong pagsisisi, hindi ko na aalalahanin pa ang inyong mga kasalanan. Diba? So, kung isahin po natin yung 17 to 20, ang 17 and 18 po, ay sinasabi doon na mararanasan ng mga kaaway ng Diyos ang kanyang puot. Mararamdaman. Dahil pag maghihiganti siya sa mga umaapi sa kanyang bayan. At verse 18 ay na verse 19 to 20, yung po naman pagkatapos ng mga galit ng Panginoon, pagpapatawad, ay panahon ng kaluwalhatian at masaganang pagpapala. So, pagpapatawad po ito sa mga nagsisisi. At sa verse 59, ay gumawa po siya ng bagong kasunduan na ating pong binasa. Mananatili sa inyo ang aking espiritu at ang aking salita, at sasalitain ninyo ito hanggang sa magpasalin-salin sa mga susunod na henerasyon. Kikilalanin ako ng lahat mula sa pinakamababa hanggang sa pinakadakila, sapagkat patatawarin ko kayo sa masasama ninyong ginawa at hindi ko na aalalahanin pa ang mga kasalanan ninyo. Diba? So, hindi maikli ang kamay ng Diyos sa pagliligtas. Magagawa niya ito. At hindi siya bingi sa daing ng mga nagsisisi. Nararamdaman niya ang pangangailangan ng tao. At lagi siyang may daan, pamamaraan, kung paano pa matutugunan ang ating mga pangangailangan. Kaya lang, may malaking sagabal. May malaking sagabal sa kanyang pagpapala. Banal siya. At ang kasalanan ng tao, ang isang malaking hadlang, isang malaking bara sa pagitan ng tao at ng lumikha sa kanya. Itinago ng Diyos ang kanyang mukha sa mga makasalanan at nasira ang pakikipag-ugnayan niya sa tao. Ang tao naghahanap ng kaliwanagan at ang nasumpungan ang sariling nangangapa sa katanghaliang tapat at natitisod na wari bang naglalakad sa dilim.
Hanggang sa magsisi at aminin ang marami nilang kasalanan at gumawa ang Diyos ng panibagong kasunduan. Sa pamamagitan ng aking anak na ipapadala ko sa inyo, sasampalataya kayo, magsisisi, kalilimutan ko ng lahat ng inyong mga kasalanan, tuturing ko kayong matuwid, ang katuwiran ng aking anak, ipapataw ko sa inyo. At isa lang, dalawa lang naman ang hinihingi niya, nakapalit ng magandang kalagayang ating nakamtan. Yung alalahanin lagi, yung kanyang ginawa. Yun yung ginagawa natin sa bahal na nalahapag ng Panginoon. Alalahanin natin yung utos yun ng ating Panginoon bago siya dakpin sa huling hapunan. Pag ano ng tinapay, kainin yung tinapay bilang pag-aalaala sa akin. Inumin niyo ang tubig, ang bagong kasunduan na pinagtibay ng aking dugo bilang pag-aalaala sa akin. Ano ba nga alalahanin natin? Yung ginawa niyang pagpapakasakit. At ano pa? Ipahayag ang aking salita. Yung masabi, ang salita ko na aking pinasasalita sa inyo ay sabihin ninyo sa inyong mga anak at sabihin niyo sa inyong mga anak na sabihin din sa kanilang mga anak hanggang sa magpasalin-salin. Yan lang, mahirap bang gawin yun? Yun lang, ang hinihingi ng Diyos sa paniwagong kasunduan bilang isang iglesia. Remember me, what I have done. Preach the word in season or out of season. Diba? At sa kabanata po namang 60 verses 1 to 22, ang kaluwalhatian ng Israel. Dumating na ang liwanag. Bumangon kayo at magliwanag. Makikita ng lahat ng bansa ang liwanag ng Jerusalem. Ang sabi nga ng 2 Corinthians 4:6, ang Diyos na nagsabing magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya ring tumatanglaw sa aming mga puso upang makita namin ang kanyang kaluwalhatiang nahahayag sa mukha ni Heso Kristo. 2 Corinthians 4:6. So anong makikita natin? Kapag pinairal ng Diyos ang kanyang makapangyarihang layunin, magkakaroon ng moral, political, at economical na pagbabago. At ang Israel ay magiging saksi ng Diyos para sa kanyang sarili dito sa lupa. Magkakaroon ng katuwiran at kapayapaan sa mundo. At ang chapter 5 to verses 5 to 7 po naman ng chapter 60 at 10 to 16 ay sinasabi lang doon ang mga mangyayari. Igagalang at dadalawin ng mga hintil ang mga natitirang nagsisising mamamayan, pati na ang sumampalatayang mga hintil kasama yung kanilang kayamanan ay magdaratingan sa na-restored na Jerusalem. Sa restored Jerusalem, mananatiling nakabukas ang pintuan ng lungsod para sa mga dayuhan. At yun po ang sinasabi ng Pahayag 21, verses 25 to 26. Sabi doon, hindi isasara ang pinto sa araw at wala namang gabi. Ipapasok sa kanya ang kaluwalhatian ng lahat ng bansa. So, yan po yung bagong Jerusalem. And verses 17 to 18, ang Diyos mismo ang mag-iingat sa kanila. Ang Diyos mismo ang nag-iingat sa atin. At mawawala na ang karahasan sa mundo pagdating ng araw na iyon. At verses 19 to 21,
Walang hanggang kaningningan ng Diyos. Hindi na kailangan ng buwan at araw sapagkat ang Diyos mismo ang magiging liwanag ng sangkatauhan magpakailanman. Ipinahayag din sa chapter 21 to 23, chapter 21 verse 23 at chapter 22 verse 5 ng Aklat ng Mga Pahayag. Ang sabi, hindi na kailangan ng siyudad ang liwanag ng araw at buwan sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos ang kanyang liwanag at ang kordero ang ilaw. Hindi na magkakaroon ng gabi roon at hindi na kakailanganin ang liwanag ng araw o mga ilawan sapagkat ang Panginoong Diyos na ang magiging ilaw nito at sila'y maghahari magpakailanman. Okay? At sa verse 22, sinabi lang doon na mapupuno ng mga tao ang buong bansa. Ang pinakamaliit na angkan ay magiging, ang pinakamaliit na sambahayan ay magiging malaking angkan. Katuparan po yan ng pangako ng Diyos kay Abraham. So, ano ang aral natin dito? Sa mga nagsisisi at nagbabalik loob sa Diyos, laging may maliwanag na pag-asa sa maluwalhating paghahari ng Panginoong Jesucristo. Ang kanilang dating kaaway ay yuyukod at maglilingkod sa kanila. Mananaig ang katuwiran, wala nang digmaan. Ito ang magsisilbing walang hanggang katibayan sa Israel at sa ating nagtitiwala na ang Panginoong Jesucristo ang tunay na tagapagligtas. At sa biyaya ng Panginoon, lahat tayo ay pantay-pantay ang halaga sa Kanya. At ito ang aral ng kasaysayan. Mahalaga ang mapagkumbabang pagsisisi sapagkat ang kapatawaran talaga ang pangunahing kailangan ng tao upang makamtan ang kapayapaan sa Diyos. Kapag may kapayapaan ka sa Diyos, saan ka ihahatid nito? Na maghahatid sa atin sa kaluwalhatian magpakailanman. Sa maikling sandali ng pagtanggap, pag-amin na ikaw ay makasalanan, sandali lang yun. Susundin mo lang yung udyok ng banal na Espiritu. Aaminin mo na ikaw ay nagkasala talaga. Wala nang dahilan, talaga nagkasala ka. At hihingi ka ng tawad. Anong katumbas? Buhay na walang hanggan sa piling ng Diyos sa kalangitan. Sa maikling sandali ng pagdidesisyon, ang kapalit, buhay na walang hanggan ang kaluwalhatian sa piling ng Diyos sa kalangitan. So kapag may nagbabahagi sa inyo ng salita ng Diyos tungkol sa kaligtasan kay Kristo, huwag magmatigas ang inyong mga puso. Sundin ang udyok ng banal na Espiritu. Ngayon, ipagmamalaki mo pa ba ang iyong pag-aayuno o ang iyong mga pagpapasakit sa ministeryo? Ang lahat ng ginagawa natin pagkatapos maligtas ay pagpapasalamat lamang, pagpupuri sa Diyos, pagpapasalamat sa napakagandang katayuang pinaglagyan niya sa atin. So kung nahihirapan tayo sa ministeryo, hindi yan kreditos para sa iyo. Pasalamat tayo sa pagkakataon na binibigay sa atin na makapaglingkod sa Kanya. Sa totoo naman, kahit maglingkod tayo, hindi, okay, baliwala sa Kanya, hindi mababawasan yung Kanyang pagka-Diyos.
Hindi siya magkukulang na dahil hindi mo ginawa ito, mahihirapan siya. Ang lahat para sa atin, lahat na ginagawa natin. Yung naabala tayo sa pakikinig ng live streaming na ito, naabala ka sa paglalaba, sa pagluluto. Napakaganda ng kalagayan pinaglagyan sa atin. So, mag-ukol tayo ng panahon na pasalamatan ng Diyos at magpuri sa Kanya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa katotohanan ng pinagkaloob mo sa amin. At ngayon gabi, Panginoon, sa aming lahat ng pananalangin sa iyo ay umaasa kami, Panginoon, na ikaw ay nakikinig at bibigyan mong katugunan ang aming mga kahilingan. Purihin ka, O Diyos. Pangalan ni Jesus. Amen. At dadako na po tayo sa ating pananalangin. At sa ating pananalangin ay sabayan po ninyo ako sa inyong mga personal na pangangailangan. At lagi po nating ipanalangin yung mga may sakit nating kapatiran. Nakakaawa po yung kanilang kalagayan sa panahon na ito na napakahirap ng buhay. Ang isang pagpunta mo sa doktor, napakalaking halaga po ng mga hinihingi nila, yung kaunting medical exam, umaabot po ng 20,000. Hindi naman tayo pwedeng tingnan habang hindi nag-undergo sa ganong lab exam. At kung meron man po tayong pantustos sa pinagagawang ito ng mga doktor, napakahirap naman po ng katayuan sa ospital. Hindi ka rin po maaasikaso. So napakahirap ng kanilang katayuan. Meron man sila o walang pinansyal na talagang panalangin lamang po ang maitutulong natin sa ganitong panahon. So lagi po nating isama sa ating pang-araw-araw na pananalangin para sa kanila. Okay, let's pray. Panginoon naming Diyos, kami lumalapit sa iyo, buong pagtitiwala na ikaw ay Diyos na mahabagin, ikaw ay Diyos na mapagbigay, higit sa lahat, ikaw ay Diyos na nagpapagaling ng kahit anong uri ng karamdaman sa aming mga pangangatawan. Kaya sa iyong harapan, Panginoon, ay walang malubhang karamdaman. Kaya inilalapit namin sa iyong banal na harapan ang aming mga kapatid na ngayon ay nagdurusa sa karamdamang nasa sa kanila. Nilalapit ko po sa iyo si Brother Warley, Panginoon. Patuloy mo po siyang alalayan, pagalingin. Si Ate Ana, Panginoon.
Sa iyo lang namin kayo sila ipinagkakatiwala. Si Ate Sinaida, si Malu, at ang iba pa naming may sakit. Ang asawa po ni Sani Kabading. Buong pagtitiwala kaming lumalapit sa iyo, Panginoon. Himala mo, milagro mo, na hindi nagbabago simula pa noon hanggang ngayon. Yes, Panginoon. Kung wala ka, talagang masasabi namin wala na kaming pag-asa. Masasabi namin, tatanggapin na namin na wala na kaming kagalingan, wala nang lunas sa aming mga karamdaman. Pero nariyan ka, Panginoon. At nagtitiwala kami sa iyo. Kaya nga ang lahat ng ito pinagkakatiwala namin sa iyo. Pati yung mga nagpositibo, Panginoon, sa COVID-19. Ikaw patuloy ang pagaling, Panginoon. Ang aming mga health worker, ang aming mga volunteer na may kinalaman sa sakit na ito, sa pandemyang ito. Patuloy mong proteksyonan. Bigyan ng tiyaga, lakas, kalusugan upang magampanan nila ang tungkuling iniatang mo sa kanila. At tunay na inilalapit ko po sa iyo, Panginoon, ang pagkakasundo ng mga namumuno sa aming bansa. Isa-isang tabi muna ang politika sa ganitong pagkakataon. Magkaisa sila, magsama-sama. Sa tunay na paglilingkod sa mga mamamayang nagbabayad ng buwis. Ilagay mo po sa kanilang mga isip ang servanthood attitude. At mawala sa kanilang kaisipan na sila ang pinuno na dapat pagsilbihan. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, ang Lighthouse Christian Church at ang lahat ng Kristiyanong Iglesia na magampanan namin, Panginoon, ang aming mga tungkulin na pagpapahayag ng katotohanan tungkol sa kaligtasan, sa kanilang pagiging makasalanan at ang kaligtasan ay nasa aming Panginoong Jesucristo lamang. Maging bukas ang aming mga palad sa pagtulong sa mga nangangailangan, sa mga naghihikahos. At patuloy mo pong bigyan ng pagkakaisa. Kahit may magkakaibang doktrinang tinatayuan,
Kung hindi naman po ito nakakaapekto sa kaligtasan, bigyan mo po kami ng pagkakasundo at magtulungan bilang kasangkapan mo sa pagpapalaganap ng magandang balita sa mundong ito. Purihin ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.